biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo sumagana nawang lahat sa bawat isa sa atin. At muli, mag-aaral po tayo ng salita ng ating Panginoon mula sa banal na kasulatan. At ito po ay tutunghayan natin sa aklat ng 2 Korinto chapter 5 verse 17 to 21. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa mga tuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasunduan sa sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya ay katwiran ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito yung ating pag-aaralan o pagtawag sa pakikipagkasundo. Sa mga tuwid, ang sabi rito, ito ay usapin ng tinatawag na assurance of our salvation na malimit natin napapainggan. Yung sinasabing kung ang sino man ay na kay Kristo o kung ang sino man ay nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo, bagong nilalang na. Lahat ng mga bagay lumipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. At ito ay usapin ng tinatawag na pakikipagkasundo sa ating Panginoong Kristo sa kanyang ginawang pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya ibig sabihin ay mahalaga yung ating response, mahalaga yung ating pagtugon, yung ating pasya o paghakbang na tayo ay nakikipagkasundo sa ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng pagkatubos niya sa atin mula sa kasalanan. Sa matuwid, kailangan po natin magpatubos. Sapagkat kung hindi po tayo magpapatubos ng buhay natin sa ating Panginoong Kristo, ang kapangyarihan ng kasalanan ay hindi mawawala sa atin. Kaya yung lagi nating nababanggit, ang kasalanan ay nananalaytay sa buhay ng tao. At yan nga yung Romans chapter 3 verse 10. Lahat, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Romans 3:23, lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Ito ay usapin, ang ibig sabihin lahat ng tao na namumulat sa ibabaw ng lupang ito ay mamumulat din sa tinatawag na kapangyarihan ng kasalanan. Sapagkat sabi nga ng magkasala si Eva at si Adan, nawala yung larawan at wangis ng Diyos sa buhay ng tao, which is holiness and righteousness. At ang pumalit doon ay yung tinatawag na knowing good and evil, ang pagkaalam ng mabuti at masama. Pero dahil nananalaytay yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng tao, ang naging ibabaw ay hindi mabuti kundi masama. Kaya nga yung pangyayari sa aklat ng Genesis, ang sabi ron nung magkasala nga o nung hindi kalugdan ng ating Panginoon Diyos yung handog ni Cain, kinalugdan niya yung handog ni Abel. At ang sabi ng ating Panginoon Diyos kay Cain, bakit namamanglaw ang iyong mukha? Kung gumagawa ka ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapati? Ngunit kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ang kasalanan ay nahahandusay sa pintuan at papapanginoon sa iyo at papapahinuhod sa iyo. Nang ibig sabihin, ang tao kapag hindi gumawa ng mabuti, andyan lang sa tabi at sa daraanan niya yung kasalanan. At ito yung laging mag-uudyok sa kanya, sa kanyang gagawin na pawang kamalian. Kaya sabi nga, ay bakit nga baga nagkaganon? Na humantong
na patayin ni Cain si Abel. Yun ay dahil lamang sa handog, nagpasimula lamang na sinasabing hindi gumawa ng mabuti si Cain. Kaya dahil doon, ang sabi nga ay merong umuudyok sa kanya, sabi ng Panginoon Diyos, nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at papapahinood sa iyo at papapanginoonin kanya. Nang ibig sabihin ay parang babasbasan kanya ng lahat ng kamalian na pwede mo pang gawin. Pero kapag ikaw naman ay gumawa ng matuwid, ikaw naman ay laging uudyukan sa paggawa ng matuwid. At ito ngayon, responsibilidad ng tao na pinasok ni Eva at ni Adan, ang pagkaalam ng mabuti at masama, gaya ng ating Panginoon Diyos na nakakaalam ng mabuti at ng masama. Kaya dahil dito, accountable ang lahat ng tao sa tinatawag na ang hakbangin niya kung ano ang kanyang ginagawa sa pagkaalam ng mabuti at masama. At ang nangingibabaw nga ay hindi ang paggawa ng mabuti, bagamat meron pa rin kabutihan. At yun nga, dahil dito tayo nga ay tinubos ng ating Panginoong Kristo, sabi nga ay dahil may pag-asa pa. Sapagkat nang mag-asa na nga si Eva at si Adan, ang sabi ron sa halamanan ng Hardin ng Eden, ay binihisan sila ng ating Panginoon Diyos ng balat ng hayop. At kung balat ng hayop ang ibibihis sa kanila ng ating Panginoon, pag nagkaloob ang ating Panginoon, lagi mabuti at pinakang mabuti. At walang pinakang mabuting balat ng hayop na pwedeng ibihis ang ating Panginoon Diyos sa tao, kundi ang balat ng tupa. At dahil dito, kung balat ng tupa ang ibinihis ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan, bagamat sila'y nagbihis na ng kanilang sariling kaalaman, sa kanilang sariling kakayanan, at yun ay ang mga dahon ng igos. Sa kanila, sapat na yon, ayos na yon, hindi na sila hubad. Pero sa harapan ng Panginoon Diyos, hindi yon sapat. Binihisan pa rin sila ng ating Panginoon Diyos ng pinakang mabuti. At ito nga ang sinasabi na balat ng hayop. At wala po tayong makikita na pinakang mabuting balat ng hayop na pwedeng ibihis sa tao, kundi ang balat ng tupa o yung bihisan ng tupa o ng kordero. Na ang sabi nga, sa kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan sa halamanan ng Hardin ng Eden, ang tupa na walang kinalaman sa kanilang ginawa, walang kinalaman sa kasalanang kanilang ginawa, siya ang nahubaran. At syempre, kung siya'y mahuhubaran ng kanyang bihisan, ang ibig sabihin, mabububo ang kanyang dugo. At kung mabububo ang kanyang dugo, ang tupa na hinubaran ng ating Panginoon Diyos, yun ay mamamatay. At kung huhubaran sila ng ating Panginoon at ibibihis sa tao, anong ibig sabihin nito? Na ang larawan ng tupa na maamong nilalang ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng nilalang niya sa ibabaw ng lupa sa mga hayop, ay ibinihis sa tao, isang larawan na ang tao ay may pag-asa sa usapin ng pagpapakumbaba. Bagamat sa aklat ng Genesis wala tayong makikita na si Eva at si Adan ay humingi ng tawad sa Diyos o nagsisi. Pero inamin nila ang kanilang mga ginawa. At inamin nila na sila ay nahiwalay sa ating Panginoon. At inamin din nila na hindi na nakita sa kanila ang kalwalatian ng Diyos. May agwat na sa kanila. Ibig sabihin, sila ay malayo na sa ating Panginoon. Hindi na sila makaharap sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ron, nagtago sila. Okay, kung ibig sabihin na si Eva at si Adan ay nagpakumbaba, yun ang ibig sabihin kaya hinubaran ng ating Panginoon ang tupa at ibinihis sa kanila. Kaya sa usapin ng pagsisising loob, ito yung laging nababanggit ng banal na kasulatan. Ang tinatawag at minamasdan ng ating Panginoon Diyos na pwedeng makagawa ng banal na templo ng ating Panginoon ay ang mga taong may pagsisising loob, nanginginig sa kanyang salita, siyang dukha. Ang sabi nga, yon ang aklat ng Isaiah chapter 66 verse 1 and 2. At sa ating pag-aaral ng mga nakaraan, yung sinasabing siyang dukha na may pagsisising loob at nanginginig sa kanyang salita, yun yung contrite in spirit na ang ibig sabihin ay walang maipagmamalaki. Gaya ni Haring Solomon, mayaman, hari, tanyag, nasa kanyang lahat.
Pero dumating sa kanya yung sinasabing emptiness of life na wala na siyang maipagmalaki, hungkag ang kanyang buhay. At yun yung contrite in spirit, poor and contrite in spirit. Ngayon, eto na sina Eva at si Adan. Yun sabi nga, nawala ang kalwalatian ng Diyos sa kanila. Akala nila magiging kagaya sila ng Diyos. Pero namin nila sa kanilang sarili, bagamat walang binanggit na pagsisisi, pero nakikita ng ating Panginoon Diyos ang kanilang puso. Ito ay larawan ng kasaysayan din ng Bagong Tipan na merong isang babae na lumapit sa ating Panginoon Kristo, at ito yung babaeng makasalanan. Sa aklat ng Lucas chapter 7 verse 37 hanggang sumusunod na talata, na mabalitaan ng babaeng ito ng ating Panginoon Kristo ay nasa bahay ng isang Pariseo na ang sabi roon ay pumaroon siya. At siya'y lumuluha sa paanan ng Panginoon Kristo. Dinilig niya, binasa niya ng luha ang paa ng Panginoon at kinukuskus niya ng kanyang buhok. At pagkatapos ay binuhusan niya ng pabango at dun ay humahalik siya sa paa ng Panginoon. Kaya dahil dito, bagamat may mga kritisismo sa paligid na sabi nga, lalo na yung may-ari ng bahay na si Simon, na ang sabi nga roon ay, kung totoong propeta ang taong ito, sana nakikilala niya kung sinong babaeng ito na humihipo sa kanya. Sapagkat isa yan ang batas sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kapag ang isang bagay ay marumi, huwag ka rin hihipo. Magiging marumi ka rin. Kaya yun yung iniisip nitong Pariseo, na ito'y babaeng makasalanan, pero pinapahintulutan niya na hawakan siya at humalik sa kanyang paa, lumuha sa kanyang paa. Pero iba nga ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi niya, hindi siya naparito sa ibabaw ng lupa para humatol, kundi upang magligtas. Okay. Ang maganda rito, ang sabi ng Panginoong Sus, bagamat ang babae ay walang sinasalita, wala rin sinasabi. Gaya sa halamanan ng hardin ng Eden na wala tayong makikita na si Eva at si Adan ay nagsisi. Pero ang ating Panginoong Kristo ay nagsabi sa babaeng ito, babae, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Napakagandang salita na mula mismo sa ating Panginoon. Ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Sumunod ay sinabi ng ating Panginoon, babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Isang napakadakilat garantiya ng kaligtasan ng babaeng ito na mula pa rin sa ating Panginoon Kristo na sinabi ng Panginoon, babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. At yung pangatlo na sinabi ng ating Panginoon sa babaeng ito, humayo kang payapa. Sa English ay go and peace. Nang ibig sabihin, humayo ka na sa kapayapaan. Isang buhay na may kapayapaan, ito na ang magiging buhay mo. Isang buhay na payapa at panatag. Pero ang babaeng ito, walang pagsisising lumabas sa kanyang labi. Pero sa loob niya, nababasa yun ng ating Panginoon kung bakit sinabi ng Panginoon sa kanya, ipinatatawad ang iyong mga sala. Kaya dahil dito ang ating Panginoon ang nakakaalam ng puso't isipan ng tao. At si Eva at si Adan, ito ang nakita ng ating Panginoon Diyos kay Eva at kay Adan. Ang pagsisisi sa kanilang nagawa sapagkat nawala nga yung kalwalhatian ng Diyos. Bigla silang namanglaw. Biglang nagdilim yung kanilang buhay. Naging iba na ngayon yung buhay nila, hindi nakagaya ng dati. At yun yung malaking pagsisisi, panghinayang sa kanilang ginawa. Kaya ang ating Panginoon, matapos ang tinatawag na pakikipag-sulit sa kanila, sabi nga, ay ikinawad din sa kanila yung tinatawag na parusa. Ang ibig sabihin ay pagkakaiba na ng buhay nila. Ang sabi nga doon ay magpapagal na si Adan para kumain. Ang lupa ay may kasama rin sumpa, hindi magbubunga ng sagana, magbubungkal ngayon si Adan. At si Eva naman ay maglilihi ng may kahirapan. At maging ahas ay napasama rin sa sumpa, ang kanyang katawan ang igagapang niya sa lupa. Then makikita rin natin yung paglapit ng ating Panginoon o ang paglapit ni Apostol Pablo o ni Saulo nung di pa siya apostol sa ating Panginoon Kristo. Si Apostol Pablo, wala po tayong makikita na nagbigas siya ng tinatawag na pagsisisi ng kanyang kasalanan nagawa.
Sapagkat nga doon makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa chapter 8, ang sabi roon, sumisilakbo pa ang galit ni Saulo, isang binatang si Saulo, upang usigin ang mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo, at sinusundan niya yung mga tumatakas na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Inusig niya sa Jerusalem hanggang nga doon sa may papuntang Damasco, at nung siya naglalakbay papuntang Damasco, ay na-encounter nga niya ang ating Panginoong Hesus. Nang ibig sabihin ay kinastigo siya ng ating Panginoon. Hinadlangan siya ng ating Panginoong Kristo. At mula nga doon sa kanyang paglalakbay, sabi doon, nung magtatanghaling tapat, isang maningning na ilaw ang lumiwanag sa palibot nila, at sila'y nangasupasok doon sa lupa. At ang sabi nga roon ay narinig niya ang tinig na nagsasabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi ni Saulo, sino ka ba, Panginoon? At ang sabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. At dahil doon, sabi nga, shocking event. Alam ngayon ni Saulo bilang isang Pariseo kung ano ang kabayaran ayon sa kautusan ng kanyang ginawang pagkakamali. Na ang mga inuusig pala niya ay mga tapat na sumasampalataya sa Panginoon at nasa panig ng ating Panginoon. Kaya bilang Pariseo, alam niya ang kabayaran nung pahintulutan niya na batuhin hanggang sa mamatay si Esteban. At alam din niya ang kabayaran kung paano ang pagrusa na ginawad niya sa mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Ipinabilanggo niya, ipinahampas niya, pinapalo niya ng tigta 39 beats, tigta 39 na palo. At marami siyang ipinapalo at marami siyang pinag-usap. Ngayon, kaharap niya ang Panginoon ng mga sumasampalataya sa Panginoon Jesus. Kaharap niya ngayon. Sabi nga, sa liwanag pa lamang maningning na ilaw na yun, lahat sila na sumasok sa lupa. At ngayon, yung tinig na yun, ang sabi niya ay hindi niya rin kayang iangat ang kanyang ulo. At tinig lang ang naririnig. Bagamat yung mga kasamahan niya, naririnig nila ang tinig, pero hindi nila naiintindihan. At naiintindihan naman ni Saulo. Kaya sabi ron ni Saulo, Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Kaya dahil dito, biglang nagbago ang imahe ng ating Panginoon Kristo, bagamat yun talagang imahe ng Panginoon, na ang sabi nga, bukas ang biyaya, hindi siya humahatol. Pero sinabi ni Saulo, o ni Apostol Pablo, hindi pa nga siya apostol, Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Malalim yung sinabi ni Saulo. Panginoon, anong dapat kong gawin? Yun lang. At pagkatapos nun, ang sabi sa kanya ng Panginoon, tumayo ka, magtindig ka, pumasok ka sa Damasco, sasaysayin ko sa iyo ang mga bagay na nararapat mong gawin, at narito, inihahalang kitang ministro ng mga Hintil. Kaya sabi rito, hindi pa man pumapasok si Saulo doon sa Damasco, pinangakuan na siya ng Panginoon. May plano na sa kanya ang ating Panginoon dahil nakita rin ng ating Panginoon ang pagbabago ng puso nitong si Saulo. At yun ay tinatawag na pagsisising loob. Kaya niya sinabi na, Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Na ibig sabihin, kung may pagkakataon pa ako. Kasi alam niya kung hahatulan siya ayon sa kautusan ng Diyos, mamamatay na siya. Wala na siyang uuwian, wala na siyang babalikan, may hatol na siyang kamatayan. Ang lahat ay mawawala na sa kanya. Pero kung meron pang pagkakataon, sana ibigay sa kanya ng Panginoon. At dahil doon, yun ang sinalita niya, Panginoon, ano ang dapat kong gawin? Nang ibig sabihin, kung may ipagagawa ka sa akin, buong puso kong gagawin. Kung meron kang layunin sa akin, buong puso kong gagawin. At yun ay kita ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil doon, yung conversion nitong si Saulo, immediately, kagaya nung babae sa Lucas chapter 7 verse 27. Immediately. Pero may sinasabi rin sa aklat ng Lucas chapter 13 na ang sinasabi rito nung ilan sa mga alagad, Panginoon, marami bang maliligtas? Ang Panginoon din nagsabi kung marami o kukunti. Ganito ang pagkasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi rito,
Sa verse 23, Lucas chapter 13 verse 23, may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang nangagsisikap pumasok at hindi mangyayari. Ang sabi ng Panginoong Hesus, magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpupumilit, pero hindi mangyayari. Kaya ang tanong, sabi nung alagad, marami ba o kukunti maliligtas? Hindi sinabi ng Panginoon kung marami o kukunti, pero sinabi niya, magpumilit kayo. At sa pagpupumilit kasi ng mga tao, marami talaga nagpupumilit, hindi nga daw talaga mangyayari. Dahil ang isa sa minamasdan ng ating Panginoong Diyos, yung pagsisisin loob, totoo sa kanyang sarili, totoo sa harapan ng ating Panginoon, walang ibang motibo. Kaya dahil dito, yung iba, kaya hindi makapasok yung total surrender, hindi nga magawa. Okay, balik tayo. About sa tinatawag na call of reconciliation. Ang kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan ay may kabayaran. At lahat tayo ay dinaluyan ng kasalanan. At lahat din tayo magbabayad. Pero salamat nga sa biyayang ito, ang bagong tipan, ang dugo ng tipan na itinatag ng Panginoong Hesus at ng ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan nito, kung tayo ay makikipagkaisa sa Kanya, ang sabi ron sa ating teksto, walang aalalahaning kasalanan sa kanila dito sa usapin ng pagkakasundo. At ang ibig sabihin dito, kung sino man daw ay na kay Kristo o nakikipagkaisa kay Kristo, bago nang nilalang, new creation. Nang ibig sabihin, kagaya ng ating pag-aaral, ang kapanganakang muli kung ito ba ay sa tao o sa Diyos. Kung sa Diyos, bago nang nilalang. Pero kung sa tao, walang pagbabago ang ugali. Ibig sabihin, pinangangalagaan mo lang ang iyong sarili sa paningin ng tao, inililihim lamang. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ganon. Kaya ang sabi nga, ang pagiging bagong nilalang ay sa kalooban dapat ng ating Panginoon Diyos. Yung pinag-aralan natin sa John chapter 1, verse 12 to 13. Mga ipinanganak hindi sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng dugo o ng tao, kundi ng Diyos. Kaya dahil dito, kung tayo makikipagkasundo o kung ang sino may makikipagkasundo sa ating Panginoong Kristo, ang sabi ron, walang aalalahaning kasalanan sa Kanya. At ito nga yung pinakang essence ng bagong tipan. Hindi inaalaala ng Panginoon ang mga kasalanan. At yun nga ang binabanggit sa aklat ng Jeremiah chapter 31 verse 33. Ang bagong tipan na gagawin ko sa kanila ay hindi kagaya ng tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang, kundi ang tipang ipinagkatipan ko sa kanila, hindi ko aalalahanin ang kanilang kasalanan. At ang aking kautusan ay itatata ko, ilalagay ko sa kanilang puso at sa kanilang isipan. At yun ay muling inulit sa aklat ng Hebreo chapter 8 verse 10 na sinasabi, ito ang tipan na aking ipakikipagkatipan sa kanila. Ang kanilang kasalanan hindi ko na aalalahanin pa. At ang aking mga kautusan ay ilalagay ko, isusulat ko sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang isipan. Ganon din sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 16, yun din ang binanggit, ito ang tipan na ipakikipagtipan ko sa kanila. Ang kanilang kasalanan hindi ko na aalalahanin pa. At ang aking kautusan ay iuukit ko, isusulat ko, itatala ko sa kanilang puso, sa kanilang isip. Sa mga tuwid ang usapin ng bagong tipan, ito yung tinatawag na pakikipagkasundo sa katubusang ginawa ng ating Panginoong Kristo, na ang ating mga nagawang kasalanan na nakalipas wala nang aalalahanin doon. At kung wala nang aalalahanin doon, gaya ng ating pinag-aralan about sa kapanganakang muli, kapag tayo ay inayos at tinrabaho ng ating Panginoong Kristo, ang sabi ron sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, siya ang magwiwisik ng malinis na tubig
sa buo nating karumihan. Lilinisin niya tayo. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong diwa. Yung pusong bako aalisin niya at papalitan niya ng pusong laman. At yung kanyang espiritu ilalagay niya sa loob natin. Then kapag ginawa niya yon, eto ngayon ang isang bagong tao. Isang bagong nilalang. Siya ang gumawa, siya ang nagtrabaho noon. Kaya sabi nga rito sa ating teksto, verse 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Sa kasunduang ito, hindi aalalahanin ang kanilang kasalanan at babalik uli ngayon yun na wala sa tao ang larawan at wangis ng Diyos, which is holiness and righteousness. Yung kanya nga daw espiritu ilalagay sa loob natin. At yun nga yung mga cueing at pahiwatig sa aklat ng Lucas chapter 11 verse 9 sa usapin ng paghanap, sa usapin ng paghingi, sa usapin ng pagkatok. Pinaka-the best na daw na ating hanapin, hingin, hanapin at katukin o mabuksan sa atin ay yung tinatawag na tayo ay tumanggap ng banal na espiritu mula sa Ama. Kaya dahil dito, ang usapin ng reconciliation, ang Panginoong Hesus ang siyang huhukom pagdating ng panahon. Kaya habang hindi pa siya umuupo sa hukumang yun, ang mga lingkod ng Diyos ay namamani sa kanyang mga kapwa na makipagkaayos na sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat darating ang oras, ang Panginoong Hesus ay nakaupo sa trono ng hukuman at lahat ay magbibigay sulit sa Kanya. Yun ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kinakailangan ng maharap sa hukuman ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, habang hindi pa nga dumarating yung paghukom na yun, ay nananawagan na ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo o rin ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na sinasabing makipagkasundo na tayo sa ating Panginoon. Meron tala sa banal na kasulatan na nabanggit sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 25 na ang sabi ron ng ating Panginoong Hesus, maipagkasundo ka kaagad sa iyong kaalit habang ikaw ay nasa daan. Baka makarating kayo sa hukuman at ibigay ka niya sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka naman ng punong kawal sa bilangguan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, pagbabayaran mo roon ang katapos-tapusang benes. Pero kung habang daan pa lang ay nakikipagkasundo ka na at kayo na may magkasundo, hindi na kayo aabot sa hukuman. At ito sinasabi ko rin pag ako'y nangangaral sa mga bilanggo. Kung magagawa nyo, makipagkaayos na kayo sa inyong mga kaalit, sa mga nagdemanda sa inyo, para hindi na kayo umabot pa sa hukuman. Dahil kapag umabot kayo sa hukuman at hindi ka nakipag-ayos, at ikaw ay nahatulan ng hukom, babatain mo talaga yun. Bubunuin mo yun, kaya kayo nahatulan ng 6 na taon, bubunuin mo talaga yun. Pero kung ikay makikipagkaayos na kagad, makikipag-areglo ka, makikipagkasundo ka, maaaring hindi ka makarating sa hukuman ng ating Panginoon. At dahil dito, ang ating Panginoong Kristo, siya ngayon ay namamanik sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Para hindi na rin tayo humarap sa tinatawag na paghuhukom ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi sa aklat ng Roma chapter 8 verse 1, walang hatol sa mga sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. At yun din ang sinasabi ng John chapter 5 verse 24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa aking Ama na nagsugo sa akin, ay hindi mapapapasok sa paghatol, kundi inilipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo ay gumagarantiya rin na kapag ang tao ay nakipag-ayos sa ating Panginoong Hesus, ay hindi mapapapasok sa paghatol. Sapagkat tayo ay nahatulan na ng ating Panginoon. Kaya nga may nababanggit ako sa pangangaral na preliminary judgment ng ating Panginoon ay ang tinatawag na to preach the gospel. At ito nga hindi ko matanggap noon. Nasabi nga
Sa Marcos chapter 16 verse 15 to 17, ipapangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan. Ang sumampalataya at mabautismuhan maniligtas, ang hindi sumasampalataya parurusahan. Sabi ko noon, nung nagbabasa akong Biblia, hindi pa ako nagpapatubos ng buhay sa Panginoon. Bakit gano'n? Hindi lang sumampalataya, parurusahan na. Pag sumampalataya naman sa Ebanghelyo at sa ating Panginoon Kristo, may buhay na walang hanggan. And dami rin naman mababait para hindi na sumampalataya sa Kanya. Yun ay dahil hindi ko nga alam ang pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero sa ngayon, naunawaan ko na ang kalooban ng ating Panginoon Kristo. Tayo pala magbabayad ng ating kasalanan sa lahat ng ating nagawang kasalanan. At kung tayo magbabayad, tayo rin ang magdudusa. Kaya sabi nga sa aklat ng Hebreo, chapter 9, verse 27, itinakda sa tao ang mamatay ng kusan at pagkatapos ay ang paghuhukom. At yun din ang sinasabi ng Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ng kaloob na walang bayad ng Diyos, buhay na walang hanggan. Kaya dahil dito, kung hindi tayo matutubos at hindi tayo magpapatubos, tayo ang magbabayad ng ating kasalanan. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, sa darating na paghuhukom ng ating Diyos, sino ang makatatayo? Pero merong makatatayo ang mga tinubos ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 33, sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ako ang umaaring ganap. Kaya dahil dito, ang sabi doon, siya ang umaaring ganap. Nang ibig sabihin, dito pa lang sa ibabaw ng lupa, sila'y mga inaring ganap na. At ibinigay na sa kanila ang karapatang maging anak ng Diyos at bumalik sa kanila yung larawan at wangis ng Diyos. At dahil dito yung mga nakaraan nilang kasalanan, hindi na nila binabalikan. At dahil nananana sa kanila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon at ang binhi ng ating Panginoon Diyos, ang sabi nga ng 1 John 3:9, sila'y hindi nagkakasala. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanila. Kaya dahil dito, ang ibig sabihin ng reconciliation o pakikipagkasundo, nang ibig sabihin, habang bukas pa ang biyaya ng Diyos, habang tayo nabubuhay pa rito sa ibabaw ng lupa, tiyakin na natin na tayo ay hindi kasama sa mga hahatulan ng Panginoon. Yun nga ang Romans chapter 8 verse 1. Walang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. At kung walang hatol, ibinibigay nga sa kanila ang karapatang maging anak ng Diyos. About the reconciliation, ito ay dakilang biyaya sa panahon natin ngayon. Mabubuhay tayong may kapayapaan. Mabubuhay tayong may kapanatagan. At ito nga sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi dito sa banal na kasulatan, nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Ang tibok ng kamatayan ay ang kasalanan. Pero kung ang kasalanan ay papawiin sa buhay ng tao sa pamagitan ng dugo ng tipan ng ating Panginoon Kristo, ang ibig sabihin nito, alam natin sa ating sarili, tayo ay merong kapayapaan, meron tayong kapanatagan, at alam din natin ang umaakay sa atin ay ang kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55, saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibok? Ang tibok ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapot salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatago, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Maabatid sa ating Panginoon Diyos, ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na inakay niya at nakarating sa kaliwanagan, yun din ang aakay sa atin sa kaliwanagan. Nang ibig sabihin, ang panawagang ito ay ipapahayag nila upang ang bawat tao ay makipagkaisa, makipagkasundo sa Diyos at matanggap ang kapayapaan.
matanggap ang kapatawaran, matanggap din yung tunay na buhay. Ay sabihin, the restoration of the human being, sumakanila. Sumakanila din yung tinatawag na fulfillment of life. At yun nga sinasabi natin, yung emptiness of life mawawala. At maganda ngayon ang layunin ng buhay ng tao sa kanyang sarili. Magiging makabuluhan ang kanyang buhay. Pansamantala, ito yung nais na ipabatid sa atin ng ating Panginoon, ang tinatawag na call of reconciliation. Nang sa ganon, ay wala na po tayong pagbabayaran sa araw ng pag-uusap. Hindi na tayo mapapasama doon. Sapagkat tayo ay inaring ganap na ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi nga, siya na nga ang may sabi sa Romans chapter 8 verse 33. Sino ang magsasakdal laban sa mga hirang ng Diyos? Ako ang umaaring ganap. At kung inaring ganap niya, hindi yan mapapapasok sa pag-ati. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon at i-grab nawa natin ang dakilang biyayang ito habang bukas at huwag tayong mahalin. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan